Teacher David. Teacher Nel. Nakita ko yung dalawa pag gala dito sa corridors. Papasok daw sila dito sa lab. Pwede sa council, di naman po kami bad boys eh. Oo nga po eh. So, sige. Teacher Nel, actually kasama sila sa project na to eh. Papasukin niyo na po. Oh, yun oh. Kasi yeah. Kayo. Sir, nagdadahilan lang yung mga Sige, yun. Teacher David. Ingat, Teacher Nel. Ano talaga? There are 4 different types of media that people are familiar with in this modern day and age. First is the traditional print media, which includes newspapers, magazines, journals, and other printed materials. Then there's the broadcast media like radio. Uy, huwag nga kayong magulo dyan. Sige, Jopet, tuloy mo. There's broadcast media formats like radio, television, and films. And then there's new media, which we are all familiar, which is the internet. Wow, Jobet. Laki na ng improvement mo ah. Last year, yung mga words mo, halos kalahati nun, may mga stutter ka pa. Salamat sa inyo guys. Thank you for being patient with me. Sabi nga ng parents ko, sabi ni Mama and Papa, sobrang laki daw ng improvement ko. And pinapasabi niya sa inyo na salamat sa tulong niyo. Dahil sa inyo na address ko yung deficiencies ko. Kaya salamat. Siyempre naman bro, kaibigan ka namin eh. Para lang dito sa dalawang to. At sa tropa natin, walang iwanan. Tama. Ha? Atropa ka ba namin? Sorry, wala memo. Yun lang, Didi. Yun lang. Uy guys, dito na kayo magsasart na si sir. Asan pala si Kenji? Sa lubong namin siya kanina, may daw muna siya. May gagawin daw siya na mag-bitas ko. Oh, Okay. dito na kayo guys. I will explain itong new advanced information na highway interface na na-develop natin. Upo na. Ang system na ito will make searching faster or even more accurate. Special thanks to Alet dahil tinulungan mo ako dun sa pag-develop ng accompanying app. At syempre, huwag natin kalimutan yung moral support ni Jinky at ni Hazel. Grabe. Yes. Okay? So Alet, please do the honor to explain to the group how this device works. Okay sir, start na po. Okay guys, this advanced information highway interface is more intelligent and easier way to look for accurate information with using only our voice and our gestures. We named the system Laong Laan in honor of Dr. Jose Rizal. As you all know, Laong Laan is a pen name of Jose Rizal. And it literally translates to be reserved for a very long time. Figuratively, ang ibig sabihin ng Laon Laan ay laging handa o ever ready, which this research tool is all about. It is always ready to give the researchers the information that they always need. Wow, galing naman, Teach. Hi, Te. Totoo. Let me demonstrate the system further. Laong Laan, please give information about Dr. Jose Rizal. Wow, sobrang galing naman po. Para siyang Google on overdrive. Exactly. Laong Laan not only gives us relevant and useful information, it can also be the most quickest and most appealing way. Talagang matindi to. And it can also be helpful on tracking down the best subject matter experts na talagang makakatulong sa mga problema specifically kung ano yung kailangan nila. Yes. All you need to do is input the parameters and observations regarding any particular problems. And Laong Laan here will give you the best course of action to address that problem. Pwede nyo yung translate. Ay! Ay! Sige, itatry natin yan minsan pag pinaka-ano na talaga siya, ready na. Parang ano may gustong patunayan eh. Sige. Uy, Kenji! Ay, ano po, kumusta kayo? Uy, ay, tama-tama ang pagdaan ninyo. May papaayos ulit ako sa'yo eh. Ah, ganun po ba? O, sige po, ano po bang papayos niyo po? Ayun, sa loob, inamin ko muna si Kenji ha. Sige po. Guys, paano na yan? Susunod na lang ako mamaya sa isaw ninyo. Sige mo kami Ay, hindi, sige na, bahala na. Mauna na kayo. Ingat kayo, ingat. Sige po, Mang Velasco. Pero dito may pakita ko sa inyo yung gagawin. Opo, ano niyo ba yan? Hero po ba niyo?
So kahapon guys, pinag-usapan natin yung iba't ibang mga karapatan ninyo bilang isang bata. Ngayon, may mga natatandaan po ba kayo doon? Uy! Kenji! 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 Sorry po, Sir Nel. Yes po, Teacher Nel, sorry po, sorry. Ano bang nangyayari sa'yo? At parang distracted ka. Wala po, Teacher Nel, sorry po. So, anyway guys, as I was saying, read chapter 8 and 9 of your books. It will be our next lesson, okay? Clear guys? Okay, see you on our next class. Hey, Kenji, okay ka lang ba? Okay lang ako. I'm just a bit upset. Kasi nga, di ba, muntik na akong sumemplang sa last quiz natin. Oo nga, tol. Alam mo, nagunat nga kami. Kasi halos lagi ka namang perfect sa scores mo. Anyari? Wala, tol. Sobrang distracted lang kasi talaga ako. Kasi I have a lot of things on my mind right now. Sure kang okay ka, ha? Basta lagi mong tatandaan, nandito kami para makinig sa'yo, okay? Yes, bro. Di ba nga, walang iwanan. You can always talk to us and we'll be there to help you out. Kahit ano pang problema yan, di ba? Wow. Walang tutulong na. Wala na ako dyan sa love life. Wala akong love life. Hindi love life. Kaya talaga. Pero, salamat sa inyo guys ha. Alam ko naman na nandito lang kayo palagi sa tabi ko. Pero I assure you all na okay lang ako. Kasi I know naman na I'm doing good. And I'm doing fine. Thank you guys. Malete. Ang drama nyo, kayo yung madrama nyo. Sige na. Nagugutom na ako. Gusto ko na kumain kaya... Ayun, ang pinakamaganda. Labas na lang tayo. Libre na tayo! Libre! Let's go na! Sige na. Hi, Sir! Kamusta po kayo? Ito, mabuti pa naman. Uy, oo nga pala. Pakisabi kay Councilor Teg, sa daddy mo. Salamat ha sa binigay na financial na tulong. Napakalaking bagay nun. Nung hospital ang mother ko. Sige po, makakarating po yan, Sir. Uy guys, kung meron kayong na-encounter na problema, huwag kayong matakot na masabi sa amin. Okay? Huwag kayong magpatubili kung ano man yung mga na-encounter ninyo. Nandito kami ni Madam Principal, mga teachers nyo. Okay? Makikinig kami sa inyo. Ha? Yes, sir. Yes, thank you. Naku, maraming salamat po, sir. Kayo po talaga at nila Teacher David yung mga trusted adults namin. O paano po? Dito na po kami, sir. Hindi mo kasi mag-iyan. Oh, saan ka pupunta? Hindi kasi, may pupuntahan pa kasi ako eh. Mauna na kayo. Susubukan ko sumunod. Ha? Eh, paano si Mang Vedasto? Di ba niremind namin sa'yo yung pinapasabi niya kanina? Na meron daw ulit siyang papakiusap sa'yo? Oo nga, wawa naman yung matanda, mag-isa lang sa bahay. Hindi, sige. Oo na, sige na. Tara na. Sa susunod, sasabihin ko na talaga sa kanya na tumigil na siya. Salamat po talaga, Teacher David, for letting us use the Aulaan. Concern na po talaga kami kay Kenji at sa mga changes na napapansin namin sa kanya. Yes, sakto-sakto daw na system para sa mga assessment na kailangan ninyo. Sa totoo nga nila, makakabiling ba yung makakahanap ng mga expert subject matters na kailangan ninyo.
I just need to input our observations regarding Kenji's seemingly erratic behavior. Kaya ako doon lang kayo level. Kaya to. Ayoko! Ano ginawa mo? Bakit mo kinuwakan doon? Di ba sabi ko wag? Wag! Hindi na ako babalik dito! Sasabihin ko kay tatay ko ano nangyayari dito! Magsusumbong ka? Magsusumbong ka? Magsusumbong ka? Ha? Sino ang maniniwala sa'yo? Isang matalino at intelihenteng binata. Sino maniniwala sa'yo? Kayang-kayang mong bugbugin ng isang matanda at may sakit na tulad ko. Sino ang maniniwala sa'yo? Magsusumbong ka sa tatay mo? Magsusumbong ka sa tatay mo? Sasabihin ko sa tatay mo, wala kang utang na loob. Nakitaan kita ng maganda. Kung ano-ano binigay ko sa'yo, bigyan kita ng pera. Ang gusto mo. Ganun ang gagawin mo. Isa akong mabuting mamamayan ng bayan nito. Magsusumbong ka. Ha? Hindi magsumbong ka. Tol, diyan ka pala. So, totoo nga. Nireklamo ni Dennis yung gumapang sa akin sa palo. Oh, Brad, confirm nga. Galit na galit kaya yung tatay ni Dennis, pinagsasapak yung mga guardian. Kahit ako naman siguro, ganun magiging reaction ko. Tunay na lalaki, matapang at nanlalaban. Hindi ka dapat nagpapadala sa emosyon mo. Kaya nga pagka dapat nasa ganong sitwasyon, kakaya mo yan. Kaya ikaw, Kenji, pag nangyari sa'yo yun, ombagin mo na agad. Depende siguro sa sitwasyon. Sa bagay. Ikaw naman. Diba? Kaya nga. Sila muna nga ako. Uy! Kenji! 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 Mas yun na, kumain ka na dyan, may good ka dyan. Oo. Anak, kamusta si Mang Vedasto? Pinupunta mo ba ba? Pa? Opo, paminsan-minsan po. Parang may problema. Are you sure, anak, ha? Be honest, no? Wala namang magagalit sa'yo. Hindi po pa. Wala po. Promise po, wala pong problema. That's good to hear. Tuloy mo lang yan, no? That's a noble thing to do. That's how a good Christian should do. Okay? Okay, so, ito, may tuturo na ako sa'yo, no? Sa passage, diba? Pinabasa namin kanina yung ito, tumawag ka na. Yan, sabi yung kanto. Okay? Ganito yan. Ano ba problema mo? Uy, Kenji, ano ba yan? Kenji, hindi mo lang. Easy lang, pre. Kanina ka ba? Easy lang. Wala mo lang, pre. Tumigil ka nga, pre. Ano ba meron, pre? Tama na. Nakita na nating tuluyan ang tunay na intensyon ni Mang Vedasto. Ang kanyang pagyakap-yakap ay tunay ngang sexual. Kaya hindi nagustuhan ito ni Kenji hanggang sa siya ay tuluyan ng sumabog sa galit. Ang naging reaksyon ni Mang Vedasto ay pangkaraniwan sa mga kagaya niyang mapagsamantala.
ito ay takutin ang kanyang biktima. Hindi kinailangan ni Mang Bidasto ng baril o patalim upang takutin si Kenji. Kailangan lang niyang pagbantaan si Kenji na ang pangyayaring ito ay kasalanan niyang lahat. Alam ni Mang Bidasto na hanggang ngayon ay nananahimik si Kenji dahil sa guilt na nararamdaman niya at posibleng stigmatization ng pagiging homosexual kapag ito ay isiniwalat niya. Siya ay vulnerable sa mga dikta ng lipunan sa kung ano nga ba talaga ang dapat na pagiging isang lalaki. Dapat ikaw ay malakas at matapang at ang tanging emosyon na maaari mo lamang ipakita ay lakas at galit lang. At kung ito ay hindi swak sa'yo, ikaw ay maaaring isang homosexual. Ngunit lahat ng ito ay walang sapat na basihan. Si Kenji ay isang normal na kabataang lalaki at wala siyang ginagawang anumang mali o masama para mapagsamantalahan siya. Sa kabilang banda, si Mang Bidasto ay isang sex offender at lahat ng mali at masama sa pangyayaring ito ay dahil sa kanya. Siya ay maaaring isang homosexual, bisexual o isang heterosexual. Ang kanyang sexual orientation ay hindi mahalaga sa kontekstong ito. Ang punto sa usaping ito ay sinaktan ni Mang Bidasto si Kenji at ang kanyang ginawa ay maituturing na sexual abuse. Sa mga ganitong pagkakataon, ang higit na kailangan ni Kenji ay suporta sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kailangan niyang malaman na hindi niya kasalanan ang nangyari. Kabaligtaran sa ipinananakot sa kanya ni Mang Bidasto. Ito marahil ang isa sa mga kadahilanan kung bakit tinarget ni Mang Bidasto si Kenji. Dahil bilang isang lalaki, mas pinapayagan siya na magpunta sa bahay ng iba kaysa sa mga kababaihan. Pinuntirya ni Mang Bidasto si Kenji dahil bilang isang kabataang lalaki, hindi siya protektado at ang inaasahan sa kanya ng lipunan ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili bilang isang lalaki. Dapat siya ay malakas at matapang at kayang lumaban. Kung naisaayos lamang sana ang mga societal expectations na ito sa mga kalalakihan, marahil ay mas naprotektahan pa si Kenji at maprevent pa ang mga katulad na sexual abuses sa mga kabataang lalaki. Kailangan ni Kenji ng tulong upang maunawaan at maipahayag ang kanyang mga damdamin at emosyon. Na bilang isang tao, anuman ang iyong kasarian, nararapat lamang na magkaroon tayo ng emosyon at maipahayag ito sa paraang makatutulong sa atin at sa ating kapwa. Kailangang ma-empower si Kenji na meron siyang kakayahang mamili kung kanino lamang niya nais magsabi ng kanyang karanasan at nararamdaman. Ano lamang ang kanyang ibabahagi at kailan siya handang magsabi. Lahat tayo, babae man o lalaki, ay may karapatang magdesisyon para sa ating mga sarili.